Gemini, hello sa'yo, no? So, ang basa natin ngayon is para kayo mama, no? Actually, alam niyo po ba kung nag-iisip po ako kung ano pong next na gagawin kong reading, no? 2 days ago, nakapanaginip ako na dinadala ko sa space ng mga zodiac. Tapos, ang daing perang lumalabas. So yun na, alam ko na kagad. Talking about financial, no? So, this will really help kasi kumbaga, this was given ng spirit guide nyo na parang ito kailangan natin kasi September na, no? At saka hindi lang sa Gemini, no? Sa lahat ng umiikot, no? Kumbaga, tapos ang daing perang lumalabas, tapos pinakita niya sa akin. So, naghahanap kasi ako kung anong itatopic ko na kaya. So, I think this is kaya sinimulan ko sa Aries, sa unang zodiac, no? Sa fire sign muna. Ayun, nakakatuwa naman, marami naman magaganda naman mga feedback nila, swak na swak daw, ayan 'no. So ngayon sa'yo naman Gemini 'no, so magki-cleanse muna tayo then we will continue 'no. Okay, so baka may ano na naman tayo, I hope na maganda na ang ating sounds, ayan maraming salamat sa mga feedback, sabi sa inyo, I accept feedback, ayan so mag-cleanse po muna tayo. Ilayo nyo lang po yung tenga nyo kung may headphone kayo or may earphone kayo, no? Okay, sige, mag-start na tayo. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Please to guide us in our reading. Okay, Spirit God, please do cleanse. Cleanse my Spirit God. Thank you, Father. Release those negative energy. Release those previous reading. Spirit God, please do cleanse on their space, my viewers. Spirit God. Give them some enlightenment. At nawa po'y maliwanagan sila kung anong dapat nilang gawin para sila yumaman. Kagaya ng binigay mong sign sa akin. I trust you, Lord, and I'm so grateful that I have this Spirit guide. Please do protect me while doing this reading. Ayan! Ang ganda-ganda. Sige, let's start na. Magpayaman na tayo, Gemini. Gemini, kasi ikaw yung komunikador Hindi mo ba alam yun? Komunikador ka ng zodiac. So, ikaw yung may taglay na mabilis at sabihin natin, very quick ang iyong mind, no? Dalawang isip na kayang abutin ang iba't ibang opportunity, no? So, talagang ang yaman mo is talagang sunod-sunod, no? So, para sa iyo, ang yaman ay hindi isang static actually, no? Hindi ito isang static na bagay, no? Ito yung isang dynamic ba ng network or sabihin natin informasyon sa koneksyon, no? Parang dyan ang yun ang specialty mo, no? So, gagawa tayo. Ang tarot spread na to, ito yung gagamitin natin matalas na wit at social skill para tukuyin paano mo pakikinabangan ang iyong kakayahang makipag-ugnayan, no? Ano ang iyong multi-source income na bagay sa'yo na? At paano mo iiwasan ang financial decision na dulot ng pagiging pabago-bago, 'di ba, Gemini? Sometimes we do some pabago-bago. Kaya nga sabi ko, this is customized. No? Especially mga collective readings din. Ibig sabihin pa sa mga nakakita ng video na to, this is meant for you, yan ang sabi. No? So handa na ba? So let's start na po, no? Okay, Gemini, pasensya na. Pero this is very beautiful card kahit luma na. I treasure this, I love this. Ang ganda ng ang ganda ng, kumbaga, very sharp siya. Ang kasama niyan is gagamitin din natin ang animal spirit kasi they are very keen sa mga resources, sa environment. So alam nila really what really, na makukonek sa atin, no? And syempre gagamitin din natin ang Angel of Abundance. Siya yung nagte-take care ng iyong finances at career. No? Okay. So, we will start na po, no? Okay, Spirit Guide, this is for Gemini. Ayan. Give us 5 cards, Spirit Guide. Paano po siya yayaman? Give us 5 cards. Para po kay Gemini. Paano po siya tignan mo naman yan. Ang ganda niya na. 9 of Cups. You could make a wish now, nak. No, anytime, anyone. Mag-wish ka na. May 9 of Cups ka. That is card of wish.
Nako, kailangan mo ma-invade siguro ang ano. So, let's see, meron bumagsak dito. So, Knight of Pentacles, no? And then we have the Seven of Pentacles. And then ito kukunin natin, no? And wow, the Star. Parang you're building your own empire din, no? And then Nine of Cups. Ayan na, mag-wish ka na. You could make a wish na. And then, King of Wands. O siguro mamaya ka na mag-wish after ng reading para alam mo kung ano i-wish mo. Because you were kumbaga binigay to ni Spirit Guide sa'yo para parang mag-wish ka and we will make it happen. Parang ganon, no? Hindi sa lahat ng zodiac binibigay ang Nine of Cups, no? And especially, depende din sa mga deck. Pero in this deck, no, this is a wish card. So, go ahead, make a wish, no? And then, syempre, kuha na tayo ng guidance kay Angel of Abundance. Ayan. Thank you for it. Jesus. Para po kay Gemini. Para po kay Gemini, ano pong guidance ninyo? Ano pong masasabi po ninyo? Paano po natin mapapayaman si Gemini? Ano pong dapat niyang gawin? Ano pong dapat gawin ni Gemini? Word God. Ano pong dapat gawin ni Gemini? Ayun na. Organize for success. Nako, dalawa binigay. Sige, dalawa talaga naman. Dalawa lagi si Gemini, no? Sige, kukunin natin yan dalawa. No more complaining, Gemini. Meron ka ring organize for success. Ayan. So, kukuha din ta. Ito na si Animal Spirit. No? Okay, Spirit God, this is for Gemini. Ano po ang kanyang message para sa'yo? Para kay Gemini, ano pong message na ibibigay mo para sa kanya Spirit Guide? Para po ito kay Gemini. Para po kay Gemini Spirit Guide. Ano pong message? Ayan. Na gusto mong iparating. This is for from Animal Spirit. So, tingnan natin. Ano pong mensahe na gusto mong ibigay kay Gemini para yumaman? Ano pong mensahe at paano po siya yayaman base sa kanyang resources? Wag po natin pahirapan si Gemini. Ayan, you got the warmth spirit. Nako, dragon butterfly. Talagang dalawa-dalawa Gemini sa'yo, no? Kasi duality ka eh. No, Gemini. Ayan, sige, kukunin natin yan. I'll try my best to, syempre, i-explain sa'yo kung bakit ibinigay sa'yo yan. No? Okay. So, nakita mo, meron kang Knight of Pentacles, Seven of Pentacles, and then the Star. So, alam mo na, ang Knight of Pentacles, medyo slow ang energy niya. And ito, kailangan din ng patience sa Seven of Pentacles. And then the Star, this is your hope. No? Parang, ito yung sa karami-raming pinagdaanan, nakita mo ang hope, no? And then your wish card na Nine of Cups. So, sabi ko, mag-wish na kayo. Siguro, you could make wish anytime you want na kung make sure na wish what you really desire, na and na yumaman, okay? Hindi about love life kasi this wish for your financial, okay? Sa iyong pagyaman. And then the King of Wands, okay? So nakikita ko dito, some of you is dealing with Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, at Taurus, Capricorn, Virgo, no? Na medyo, siguro, you are dealing with that. Maybe those persons na medyo, nakikita mo dito, na medyo mabagal, medyo sabihin natin, nasa teenager energy na makakatulong, na magbibigay din sa'yo. It could be anak mo to, or it could be who's dealing with any earth sign na maaring makatulong para sa ikakayaman mo. At syempre, nakalagay mismo dito ang patience, no? So, I will make it detail sa'yo para mas lalo mo maintindihan, no? Pero, thank you so much po sa mga subscriber natin at sa mga nag-like and hype. And sana po mag-hype na po kayo at mag-like na po tayo ngayon, no? So then, i-scan ko lang to so I could give you some, bibigay ko po ito detail by detail, okay? So, kung nakikita mo rin dito, no, ang iyong card, meron kang ito yung guidance mo. No more complaining, organize for success, and ang animal spirit, ito, warmth spirit, sometimes life stings, no? Yeah.
And then butterfly spirit, which is very beautiful. This is transformation. Ayan. So, Gemini, nandito yung balakid, no? Andito yung pumipigil sa yaman mo. Kailangan importante natin malaman yan. Bakit naging balakid ang Nine of Cups? Di ba? Napaka-amazing ng ating tarot actually. Ang humaharang sa'yo, ito yung labis na pagiging kontento, no? Ang Nine of Cups. At walang drive na mag-push. At sabihin din natin, bilang Gemini, kasi madali kang ma-achieve ang mga short-term goals dito no? Ang Nine of Cups, ito yung nagsasabing napakasarap na ng buhay mo kasi. Kaya bakit mo papipilitin ang sarili mo? Parang gano'n Parang ganito ang message nito. So, paano ito pumipigil na? It should be very nice card. Yes, this is a very nice card. Pero ito yung humaharang, no? So, paano ito pumipigil? Ang iyong satisfactions actually ay nagiging stagnations. No? Naiwan mo ang mga mas malaking venture na sabihin natin, mangangailangan ng discipline at long-term commitment mo dito, no? Dahil mas malaking venture na sabihin natin, mas malaking venture ang nangangailangan ng discipline mo, no? At long-term commitment dahil mas gusto mo magaan at masaya. Typical na yung cup energy, kailangan mo yung bagong vision na may mas malaki ka kaysa sa kasalukuyan mong comfort. Ibig sabihin, para sabihin din natin, nasa sense of comfortability ka na kung bakit sometimes hindi ka na mag-work hard, itong humahadlang nga. Kasi nakikita mo na you are blessed, you are very happy on what you have. Or let's say sabihin natin, you have the sense of contentment. Pero gusto natin yumaman no? Ibig sabihin gusto natin yung patuloy ang daloy. Hindi lang yung sa moment na yan, no? So, ang binibigay na siyempre gabay sa'yo, ito nga, so ito ang humahadlang sa'yo, no? Labis mong pagiging kontento at sometimes dun tayo nawawalan ng drive na mag-push pa, no? So, bilang Gemini, actually, napakadali mong mag-achieve ng mga short-term goals. Ang Nine of Cups dito, ito yung nagsasabing napakasarap na ng buhay mo. Kaya bakit mo papipilitin ang sarili mo? Kaya hanggang dun tayo, no? So, ito yung satisfactions na magiging stagnations ka na. Nakukuha mo ba na syempre, naiiwan mo yung mas malaking venture na mangangailangan ng discipline at long term. Dahil mas gusto mo magaan at masaya, no? Kailangan mo ng bagong visions dito na mas malaki kaysa sa kasalukuyan no? Nakukuha mo na. And then nakikita mo rito, ang kailangan mong gawin. Meron kang 7 of Pentacles. So ito yung sabihin natin na this is patience, no? Maayos po ba sounds natin? Ayusin ko lang sounds. Ayan. So kailangan mong magpakita ng patience at long-term commitment sa isang investment o business. Bilang Gemini, actually, mahilig kang magpalipat-lipat, no? Mag-jump sa bagong opportunity. So, ngunit ang 7 of Pentacles, ito yung nagsasabi, huwag mo munang itapon ay, nako. Nakita nyo, carried away ako. Huwag nyo munang itapon yung nasimulan na. Kasi ganun ang energy ng Gemini, no? Palipat-lipat. So, ibig sabihin, pag na-board yan sa isa, lipat ka agad. No, wag daw muna, kaya nga sinasabi rito, be patient, Gemini. Wag ka muna mag-jump diyan sa iba. Tapusin mo muna ako dahil may potential ito, sabi ng business mo, no? No? Ibig sabihin, mag-commit ka sa long-term monitoring ng iyong current income. Or sabihin natin ang daloy ng income mo na. Sabihin natin, or it's either na investment, maghintay ka ng may tiyaga. Analyze the data at huwag kang mag-distract ng mga mas mabilis na scheme na inaalok ng iba. No? Yung iba, ibang tao, para sa kanila lang yun. Ikaw mismo ito. No? Pag makikinig ka sa iba, actually, Gemini, silang yayaman, hindi ka. Ikaw, you have your potential also. Ayaw mo sila kasi meron din silang ways na para yumaman. Ayan nga, yan, mag-sweetik-sweetik sa'yo.
So, ibig sabihin, you need to wait a little bit sa sinimulan mo na, no? So, mag-commit ka lang ng long term at i-monitor mo lahat yung nagtanim ka na diyan eh. Tapos iiwan mo, hindi maganda, 'di ba? Nagtanim ka na, i-monitor mo na. Ayan yung in-nurture mo, ayan yung parang halaman. Ayan, nagtanim ka na. Lang naman tinanim mo lang yung buto, hindi mo na didiligan, hindi mo na papaaraw, no? Nakukuha mo na. Parang ganun ang sinasabi na. So, ito actually ang parang nakikita natin, kailangan mong i-action diyan sa una nating spread sa'yo na 9 of Cups, no? And then, kung makikita mo rin na, meron kang kasalukuyan. Ito yung kasalukuyan mo, ito yung kinita mo, ito yung pagyaman mo. No, meron kang Knight of Pentacles. Ayan. So, ito si Knight of Pentacles actually, ang iyong kasalukuyang kita, no, nakikita natin dito, matatag na siya. Kaya, papetik-petik ka rito, no? Matatag na siya. Sabihin din natin, dahan-dahan at reliable. So, ikaw yung kumikita dahil sa pagiging hardworking at detail-oriented mo. Ang side mo na bihira lumabas, no? Halimbawa, ikaw, you're not so much, hindi ka naman palalabas, actually. Dahil mas gusto mo yung sabihin mo na actually, yes, lumalabas ka, pero once na nagsawa ka, tapos na. Parang may seasonal ang happiness mo. Kagaya ang side mo na bihira lumabas dahil mas gusto mo ang socializing. No? Parang nakukuha mo na. So, papaano ka kumikita? Ito yung galing sa matatag na trabaho. Freelancing na may consistent client ka at mayroon kang sabihin natin na small practical investment, no? Because ang card na to ito ay babalarin, no? Bagamat kumikita ka, ito yung masyadong mabagal na predictable para sa iyong dynamic, no? Especially dynamic sa kalikasan, no? Maaring may mabagal ito kaysa sa gusto mo, no? You might also going to meet or sabihin natin na sa journey ng pagpayaman mo, andyan si Taurus, Capricorn, Virgo, medyo mabagal kumilos pero mapapakinabangan mo yan, no? Ayan. And then, punta tayo dito sa no? Sa iyong patutunguhan, daan sa mas malaking yaman, nak. Ito ang King of Wands. Ayan na. Ito na ang King of Wands mo. So, ito yung sinasabi nating ang iyong next level ng yaman ay pag-assume ng leadership at entrepreneurial role. So, hindi ka na dapat knight na magtatrabaho lang, no? Kailangan mo nang maging king na nagbibigay ng vision. No, ito yung sinatawag na KOP. Kailangan mo nang maging sabihin na ikaw yung magiging, sabihin natin, palamasid. Parang ganon, no? Ikaw yung magbibigay ng visions at mag-i-inspire sa kanila. You need to stand up being a leader. No, ang daan mo para sa yaman nito, magtayo ng sarili mong platform or any business na gagamit ng iyong communication skill dahil diyan ka magaling, nak. No? Syempre, para maging motivation, parang sinasabi dito na you are motivational leader, parang invade mo ang energy ng King of Wands. No? Parang inspiring na leader ka. So, magpakita ka ng confidence at drives at passion sa iyong field. Ang pera ay darating kapag ikaw ay naging firebencher na fiery, alam mo yung very masigasig ka, very energized ka, very talagang inspired ka, no? Yan ang energy na dapat mong i-invade. Okay. So, nakikita mo, ang maganda rito, meron kang star. So, ito yung powerful na card, actually, ng pag-asa, inspirasyon, at manifestation. So, ito yung pangkalahatang payo, no? Ay, sabihin natin, manatiling tapat sa iyong highest ideals at magtiwala sa universe, no? So, para sa yaman mo, huwag mong hayaan ang sininisim. Alam mo yung sininisim? Sininisim, ito yung na minsan nang kasama ng iyong intellect, no?
Parang ito yung sininisim, parang ningas kugon din siguro ito, no? Kung sasabihin natin sa sa Tagalog. But anyway, wag mong hayaan na pumatay ang iyong visions, no? Ang iyong malaking dream. Or sabihin natin, ito nga yung kasama na yung intellect na parang maghahad lang sa'yo. Ibig sabihin, ang iyong malaking dream na masyadong konektado sa pagtulong sa community na nakikita ko, or sabihin natin sa future technology, no? Parang ano rin, no? Parang connected na sa future, ano mo, no? Parang napakalaki ng iyong dream na konektado sa pagtulong nga sa community at technology. Ibig sabihin, ito yung hindi lang wishful thinking. Ito yung posibleng blueprint ng iyong pagyaman. I-manifest mo ang iyong goals na may full confidence, no? Huwag kang mag-alinlangan. Okay, tignan mo naman ang mga guidance natin dito. Napakaganda ng binibigay na guidance sa'yo, no? Ang animal spirit, meron kang swamp spirit. Bakit ito binigay sa'yo? No, pagiging aggressive at paggawa ng focus at detalyado, no? So, ang wamp spirit ay mayroong matinding focus sa pagtayo ng conflicts at organized na structure. So, ito yung nagpapaalala sa iyo, Gemini, na labanan ang pagiging pabago-bago at maging focus ka sa detail-oriented. No? So, because ang Knight of Pentacles mo rito, andito, oh. So, kailangan mo ang sipag at precision para maging matatag ang iyong kita, no? So, nakukuha mo na. So, pagiging aggressive actually, so kung nakikita mo rito, ito yung sinasabi din yung pagiging aggressive at sige, titigan mo ang wamp spirit habang in-explain ko sa'yo, no? Kumbaga, pagiging aggressive sa paggawa ng focus at detalye, no? Ang wamp spirit kasi merong matinding focus sa pagtayo ng conflicts at organized na structure. So, ito ngayon nagpapaalala sa iyo, Gemini, no? Nalabanan mo pa, no? Ang pabago-bagong isip, no? And then, meron ka ritong butterfly spirit. So, ito yung about transformations, ito yung about joy, ito rin yung charm. No? Parang, ang connection nito na binibigay na tip din sa'yo, actually, ang butterfly ay sumisimbolo ng pagbabago at paggamit ng charm para umakit. So, ito yung parang nagpapaalala sa iyo, Gemini, na huwag matakot sa pagbabago ng karir mo o business model. Kailangan mong gamitin actually ang natural na adaptable at social model mo, no? Kumbaga, you need to adapt. Or sabihin natin, kung yung huwag kang matakot sa pagbabago ng career environment mo also. O business model nga. Basta kailangan mo lang isang natural na adaptability. At ito yung iyong social charm. So, kung makikita mo, ang King of Wands dito, na isang inspiring side na maari mong makasalumuha, no? Para mag-network at makahanap ng opportunity. Ayan. Ay, naku, napakaganda ng ano sa'yo dito, na. So, kung nakikita mo, ang mensahe dito is transformations ka na pinapakita mismo sa'yo, ang way, no? Nako, sana pag mayaman ka na, wag mong kalimutan si Happy Angel Reading, ha? Kasi very detailed sa'yo, eh. Kita mo, ikaw lang yata yung dalawang guidance na bumabagsak. No, that's real. No? Ikaw lang yata yung nakuhaan ko ng dalawa kasi talagang bumagsak siya. So, ibig sabihin, that message is for you, no? Gemini. So, tignan din natin. Ito naman yung mensahe sa ni Archangel of ito palang Wamp Spirit. Gusto ko munang bigyan ang message ditong dalawa. I wanted to focus sa message nila. Bakit sila humarap sa'yo? So, ang Wamps ay nagtuturo sa'yo ng paggawa, which is discipline. At ang butterfly ay nagtuturo ng pagbabago, no?
Kailangan mong balansehin ang discipline at adaptability para hindi ka mag-stuck na kagaya ng Seven of Pentacles dito, no? Ito, oh. O maging masyadong mabagal kagaya ng Knight of Pentacles nito. So sila yung nagki-carry over niyan, no? Kaya kaya binigay sa iyo ang mensahe, kaya sila yung nagagabay sa iyo, no? Okay, so andito rin ang dalawa bunak na ano no na archangel guidance na who's handling your finances and career. Ito rin yung isang maganda na magagamit mo nak no. Mensahe ni Archangel of Abundance na no more complaining and organic, parang ito yung parang organized for success, no? So kung nakikita mo rito, no more complaining, ibig sabihin wag ka nang magreklamo, no? Kasi ang Gemini ay may tendency ang mag-overanalyze at mag-complain tungkol sa financial challenge. Imbes na maghanap ng solusyon, ito rin yung nakaka-connecta sa Nine of Cups no? Ito rin nakaka-connect sa Nine of Cups. Parang sa Japanese is amaiteru, no? Parang amaiteru, parang nagsisweet-sweet, o parang sabihin natin, nagpepetik-petik because nga meron na siya. Parang ganon, amaiteru sa Japanese. Hindi ko mag-slay. Pero, ang connection nito actually is yung gamitin ang iyong, syempre, King of Wands daw, no? Huwag ka na mag-complain, no? Gemini, wag ka rin wag mo rin i-overanalyze. Maghanap ka ng solusyon kaysa sa complain because your actions is needed para yumaman, no? Gamitin ang iyong King of Wands energy para maging proactive ka. Pilitin ang complaints ng na konkreto action plan dapat. So, ang negativity ay humaharang sa star manifestations power na, kung alam mo yan, no? And then, sabihin din natin, organize for success. Ayan. So, sometimes nahihirapan tayo making decisions because of napakagulo ng ating espasyo. No? Hindi lang yan espasyo, pati na rin sa mga schedule. Nakakaligtaan natin ang mga business meeting, ang mga business na para magkapera, no? So, you need to organize that also. Pati rin yung i-organize mo rin ang isip mo, ang ibig sabihin ng organize for success. Ibig sabihin, wag mo nang isipin yung hindi naman kailangan, no? Yung nagpapabigat lang sa'yo. Ibig sabihin, try to throw it na, no? At kailangan try to put input some positive sa iyong thoughts, no? Maari rin yung sabihin natin na marami kang nasa inside of you, pati mga reports mo, at saka mga living space mo rin, kailangan mong i-declutter yan, no? I-organize mo lahat, ang iyong finances din, kasi that will help you know the plan on your next action. Nakukuha mo na? Ayan. So, kung nagustuhan mo ang ating reading, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell. Kung may concern po kayo, you could ask me questions po. Sasagutin po natin yan sa ating November reading, no? Ang inyong mga comments. So, ayan, hinahabol ko talaga ha, para paldo tayo sa December. Ayan. So, pa-like naman po dyan at pa-hype, no, sa ating mga video. At don't forget to subscribe na rin po kung bago ka o hindi ka pa nakaka-subscribe. If you want some kung may gusto po kayong gawin kong reading, i-comment nyo lang po yan, no? Marami pong salamat sa mga nag-subscribe talaga at sa mga nag-hype at nagla-like ng ating video, especially din sa mga nagko-comment at especially sa mga nag-share. Okay? Let's do it, no? Magpayaman tayo, okay? Kailangan lahat tayo magpayaman, no? Kaya ito yung mga tinapik ko sa because nga sa napanaginipan ko, nag-iisip pa kasi ako kung anong itatapik ko. But you could suggest po sa comment, no? Ayan, marami pong salamat, and Gemini, good luck sa'yo, no? Bye-bye, and I love you, bye-bye. Ayan. Ayan, kung gusto niyo pong mag-join, no, sa Happy Angel Reading, ayan, marami po tayong mga video diyan, at
sometimes, we do live po 'no, na may chance po kayo na makapag-ask ng questions 'pag nag-join po kayo. Ang private reading po ngayon, pasensya na po, medyo crowded ang ating schedule, pero meron po tayong sinasabing pre-recorded reading. Ang pre-recorded reading po that is only $35 po. So, I think that is 2K sa Philippine money 'no. Ah Ire-record ko po, tapos I will deliver it to you 24 hours from ano 'no, from the start na nag-ask kayo ng questions. And paki-add na lang po ako sa Happy Angel reading. Ayan, thank you so much and God bless you.